Kasabay pa rin po ang pagbibigay-pugay po natin nung nakarang episode, mga napag-usapan natin ang isang Nora Honor. This time, syempre kailangan magbigay-pugay din po tayo sa dalawa pa rin nating maituturing na icon. Lalong-lalo na si Mamita Pilita Corrales na talaga namang wow. Isa rin talaga sa karapat-dapat din sigurong kung body of work ang pag-uusapan. Talagang isusulong din natin para sana very soon ay mabigyan din siya ng karangalan bilang pambansang alagad ng sining sa musika at sa entablado. O di ba? Kasi wow, Pilita Corrales since the 60s, ibang klase, nagsimula sa abroad, Australia, na nagkaroon pa nga ng pangalan yata ang isang kalsada doon sa kanyang ang isang street sa pangalan niya. And alam din natin na kaya nga siya tinawag na Asia's Queen of Songs kasi namang mula yung anong tawag dito? Yun yung mga time na talagang nag-i-evolve yung music simula sa mga kundiman, mga namana natin nung 60s after nung gyera, alam mo yon, hanggang sa mag-rock and roll 70s, nagkaroon ng mga pagbabago sa takbo ng politika hanggang maging social 80s, 90s hanggang year 2000 talaga namang namayagpag pa rin ang pangalang Pilita Corrales na unfortunately nauna nga siya actually ng ilang araw lang ba, no? Kasi naalala ko habang after niyang makremate na nakaburol pa siya, doon naman yung pumutok, lumabas yung balitang yumao na rin nga si Nora Honor. Nakakagulat kasi nga ang dalawa sa pinakamalapit sa kanya na sina Lotlot De Leon at ang anak niyang si Janine Gutierrez na mga active sa showbiz na yun yung kinikwento ko dito na nakilala sa showbiz, talaga namang maluloka kasi 'di ba parehong lola ni Janine sa mother side at lola niya sa father side. Kasi si Pilita nga ang nanay ni Ramon Christopher na kanyang tatay, habang ang si Nora Honor naman ang kinikilalang nanay ni Lotlot sa mother side. So ang bigat din noon for Janine, ano? Kaya nga nung nakaburol ito si Mamita, talaga namang alam mo yon, ang ganda nung kwento tungkol sa kanyang pagkamatay kasi parang sabi ni na Jackie Lou, yung anak niya si Jackie Lou Blanco at saka si Ramon Christopher, hindi na lang ito nagising, parang talagang namatay na lang siya in her sleep. And natanggap naman na nilang lahat kasi nga of late, siguro mga few years ago, since na medyo hindi na naging active after pandemic, parang nagkaroon na yata ng anong tawag doon siya, nagiging makakalimutin. Dementia ba? Hindi naman yata dementia, no? Ha? Parang ganoon, ano? Parang hindi po ano to, hindi to kumpirmado kung ano. Basta merong ganung naging karamdaman si Mamita. Tapos naalala ko pa yung mga common friends namin na ni Echo, ni Jericho Rosales na nagkukwento na every time nung pumupunta si Echo doon sa parang weekend, every weekend ay nagkakasama-sama ang pamilya na nare-recognize ni Mamita si Jericho. Akala yata ay parang asawa na ni Jenny, something like that. May mga ganung kwentuhan and nakita naman din natin kahit sa mga social media posting nila na naging very close sila, Christmas, New Year, pag may mga weekend ngang nangyayari. So, hi Tita Pilita. Si Tita Pilita Corrales ay ilang beses ko rin na-interview yan. Ilang beses ko rin nakasama sa mga event yan, lalo na yung pag may mga na special guest siya. Ang dami-dami talaga ding magagandang. At isa siya sa mga klasikong personalidad sa entertainment industry sa Philippines na talaga namang bibigyan mo ng kakaibang respeto kasi napaka-professional, alam niya yung kanyang mga ginagawa, marunong makisama, mahusay makisama sa mga katrabaho niya. Yung atigit sila, taong-tao nga na, alam mo yon, pagdating dun sa aspetong hindi niya tinitingnan na nakaangat na siya sa'yo or nauna siya sa'yo. Kasi pag nasa kahulubilo mo siya at nakakasama mo siya, sabi ko nga, hindi ko lang siya nakasama sa ABS, sa GMA, sa mga pelikula, sa mga special events namin nung araw sa Local Lobo Production, lalo na pag may mga award kaming, lalo nung araw, si Ate Luz nagpo-produce ng mga awards night.
So, lagi namin siyang guest, lagi namin siyang, kung hindi host, ay performer. So, sa mga ganung bagay ko siya gustong alalahanin at napakahusay. And segue tayo dito sa isa pang matatawag din natin music icon sa katauhan naman ng original kilabot ng mga Koleyalan na tinatawag si Ginoong Haji Alejandro, na after nga nung Mamita Pilita and then Nora Honor and then si Haji Alejandro, na noon pa man napapabalita na may karamdaman na talaga siyang pinagdadaanan. Ito nga yung colon cancer na ironically yun din yung kinamatay ng kanyang naging asawa na si Rio Diaz, kapatid ni Gloria Diaz, na namatay din sa colon cancer. And yun din yung kanyang pinagdaanan. At ayon nga sa nabasa natin na pagbibigay pugay ng kanyang anak na si Rachel Alejandro, talagang nung nagpapagamot ang tatay niya ay sinikap nitong labanan. At in fact, sabi pa nga niya, nangako pa ito na once na gumaling lang siya, itutuloy yung mga supposedly mga proyektong kanyang gagawin. At ilan nga dito yung concert at pagkakaroon ng mga stints sa iba't ibang lugar at pati abroad. But yun na nga, hindi na kinaya, ginupo siya ng kanyang sistema ng katawan niya, at hindi niya nalampasan yung karamdaman na tumama sa kanya. Yun na nga, kamakailan din nitong mga third week ng April, yun na, yumao na itong si Haji Alejandro, at nag-iwan pa rin siya sa atin ng magagandang mga alaala, particular yung mga songs, music niya na talaga namang hanggang ngayon ay nandiyan. Ang ganda, no? Pag yun nga talaga naalala ko na naman uli yung classic line ni doon sa pelikulang Himala, na talaga ang naiiwan na lang yung tinatawag na sining. Kasi sining music, ano ba mga magagandang matatanda mo dyan? Kay ganda ng ating musika, nakapagtataka, may minamahal, ang lahat ng ito'y para sa'yo, panakipbutas, tama ba ako? Panakipbutas kanya ba? O di kaya tag-ulan sa tag-araw, mga ganon. Ang kaganda, ang dami rin yung mga naiambag in terms of music, lalo pang isang Haji Alejandro ay nakilala din at sumikat nung sumisikat at lumalaki yung pangalan niya. Yun din yung same time ng mga mid-70s hanggang early 80s na talaga namang nakilala ang OPM, o tinatawag nating Original Filipino Music. At isa siya doon sa mga naghari talaga sa linyahan na yan. So, sabi nga ng mga kapanalig sa bayan ko, kasi nag-start tayo 86, 1 year na lang, next year 2026, 40 years na pala ako, no? Sa industriyang ito. And parang sinasabi nila end of the era. Parang sinasabing gano'n naman talaga ang buhay. Darating tayo sa panahon na kung hindi man tayo igupo ng sakit o karamdaman o aksidente or what, talagang i-meet natin ang ating Creator. And nauna lang talaga sila na. But the thing is, sila rin naman, ayan, kagaya ng mga binanggit ko, Nora Honor, Pilita Coraz, nag-iwan sila ng magandang marka, relevant na marka, at yung markang pakikinabangan, mapapanood at mapapakinggan pa rin ng mga susunod na salinlahi natin na gusto pa rin matuto at pag-aralan ang mga naging ambag nilang likang sining sa atin. Gandang lalim ng mga sinabi ko. So, sa pamilya po ni Mamita Pilita Corrales at saka ni Sir Haji Alejandro na nung panahon nakakatrabaho ko rin, talagang dami ko nakakatrabaho. Kasi kami ni Rico Puno, kung natatandaan mo yung mga kwento ko kay Corix nung araw, madalas si Rico kasi ang kinukuha ko sa mga shows pag may mga event ako. Kasi nga, siya yung marunong makipaglandian ng mga tao, makipagbardagulan. But with all due respect kay Haji Alejandro, siguro mga twice of thrice. Kasi si Rachel, ilang beses ko rin dinadala yan sa mga probinsya, sa Cebu, sa Davao, at sa ibang parte ng Mindanao, no? Para lang magdala din ng show. Pati sa Bicol. So, ganun lang talaga. So, nakikiramay po kami mula po dito sa Unbearable Channel, sa pamilya ni Mamita Pilita Corrales, sa pamilya ni Sir Haji Alejandro. Sabi nga namin nung nakarang episode kay Ate Guy, rest in power po tayo. Condolences po sa inyong lahat.
alalahanin namin, alalahanin din ninyo na yung mga iniwan ninyo ay aming pagyayamanin sa mga hindi lang sa panahon nito, kundi sa mga susunod pa pong mga panahon. Kahit ako, pag naiwan ko rin ito in the near future, ganun din lang naman yun eh. So magandang araw po. Happy viewing po sa inyong lahat mula po dito sa Unbettable Channel. Ambet Nabus po, nagpapasalamat.